Naranasan mo na bang maramdaman na parang walang tunay na nakakaintindi sa'yo? Na para kang napapaligiran ng mga tao pero pakiramdam mo ay nag-iisa ka pa rin? Sinusubukan mong ipaliwanag ang nararamdaman mo pero parang hindi lumalabas ng tama ang mga salita. At kahit na masabi mo man wala pa ring tunay na nakikinig. Naririnig ka nila pero hindi ka nila nararamdaman. Kaya nananahimik ka na lang. Ngumingiti ka. Nagpapanggap na okay ka lang. Pero sa loob mo sumisigaw ka na. Ano bang mali sa akin? Bakit parang walang nakakaintindi sa akin? Kung naranasan mo na ang ganitong pakiramdam, maaaring baguhin ng mensaheng ito ang paraan ng pagtingin mo sa lahat. Darating ang punto sa buhay mo na titigil ka na sa pagpapaliwanag ng sarili mo. Hindi dahil wala ka nang gustong sabihin, kundi dahil napagod ka na sa hindi pagkakaintindi sa'yo. Magsisimula mong maramdaman na parang wala kang lugar kahit saan. Kahit nasa loob ka ng silid na puno ng tao, pakiramdam mo ay hindi ka nakikita. Lumalakas ang ingay ng mga iniisip mo. Lalong bumibigat ang pakiramdam ng puso mo. At ang katahimikan mo na lang ang nagiging tanging ligtas mong lugar. Pero ito ang katotohanang hindi napapansin ng karamihan. Ang pakiramdam na hindi ka nauunawaan ay hindi ibig sabihin na may mali sa'yo. Sa katunayan maaaring may ibig itong sabihin na kabaligtaran. Ngayon, may gusto akong ibahagi sa'yo, isang bagay na malalim, isang bagay na totoo. Dahil baka lang ang problema ay hindi dahil hindi ka naintindihan ng iba. Baka may iba pang dahilan. At kapag naunawaan mo ito magsisimulang magbago ang lahat. Araw-araw, pinagdaraanan mo ang buhay na may dalang mga emosyon na hindi mo maipaliwanag. Tumatawa ka kasama ang iba pero parang hindi totoo ang pakiramdam. Nagsasalita ka pero walang tunay na nakikinig. Nagbabahagi ka pero walang tunay na nakakaintindi. At unti-unti nagsisimula kang lumayo. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil pakiramdam mo mas ligtas iyon. Sinisimulan mong itago ang mga iniisip mo. Kinukulong mo ang nararamdaman mo sa loob. Dahil sa bawat pagkakataon na sinubukan mong magbukas noon. Naramdaman mong hinusgahan ka, binalewala o hindi naunawaan. Nagbibigay ng payo ang mga tao. Pero hindi ito akma sa sitwasyon mo. Sinasabi nila ang mga bagay tulad ng maging positibo ka lang. Huwag kang mag-overthink. Hindi naman malaking bagay yan. Pero para sa iyo malaking bagay ito. Dahil hindi nila nakikita ang nangyayari sa loob ng isip mo. Hindi nila nararamdaman ang bigat na dala mo araw-araw. Kaya nagsisimula kang maniwala na baka walang makakaintindi sa iyo. At ang kaisipang iyon, ang pakiramdam na yon, mas masakit pa kaysa sa kahit ano. Pero ang katotohanang hindi sinasabi ng karamihan ay ito. Hindi sa ayaw kang intindihin ng mga tao, kundi hindi nila kayang lubos kang maintindihan. Bawat tao sa mundo ay tumitingin sa buhay gamit ang sarili nilang karanasan. Sarili nilang sakit. Sarili nilang pinagdaraanan. At dahil doon, hindi nila kayang tuluyang pumasok sa mundo mo. Gaya ng hindi mo rin kayang lubos maramdaman ang sakit ng iba. Hindi rin nila kayang maramdaman ang sayo ng buo. At hindi mo kasalanan yon. Pero mas lalalim pa ito. Karamihan sa mga tao ay abala rin sa sarili nilang problema. Sarili nilang stress. Sarili nilang laban. Kaya kapag nag-open up ka sa kanila, nakikinig sila mula sa kanilang pananaw hindi sayo. Kaya parang walang laman ang kanilang payo. Kaya parang hindi nakakatulong ang kanilang mga salita. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil hindi nila lubos na uunawaan ang lalim ng nararamdaman mo. At kapag naunawaan mo ito, unti-unti mong hihinto ang pag-asa na lubos kang mauunawaan ng lahat. Hindi sa malungkot na paraan, kundi sa paraang nagpapalaya. Dahil ngayon, hindi mo na kailangang umasa sa iba para patunayan ang nararamdaman mo. Ito ang sandali kung saan nagsisimulang magbago ang lahat. Ang sandali na hihinto ka sa pagtatanong ng, bakit walang nakakaintindi sa akin? At magsisimula kang magtanong, kilalang kilala ko ba ang sarili ko? Dahil ang totoo ay, minsan, masyado tayong abala sa paghahanap ng pag-unawa mula sa iba. Na nakakalimutan nating unawain ang sarili natin. Binabaliwala natin ang sariling damdamin. Itinataboy natin ang sariling mga iniisip. Hindi natin binibigyan ang sarili natin ng oras para tunay na makinig. Pero kapag sa wakas ay huminto ka at naupo kasama ang sarili mo,
Sa katahimikan. Walang distraksyon. May mapapansin ka. Unti-unti mong nauunawaan ang iyong sakit. Ang iyong mga takot. Ang iyong mga emosyon. At sa unang pagkakataon, mararamdaman mong naririnig ka. Hindi ng ibang tao, kundi ng sarili mo. At doon nagbabago ang lahat. Dahil kapag nauunawaan mo na ang sarili mo, hindi ka nagaanong naliligaw. Hindi ka nagaanong nalulungkot mag-isa. Dahil ngayon, may kasama ka ng tunay na nakakaintindi sa'yo. Narito ang dapat mong tandaan. Hindi mo kailangan na maunawaan ka ng lahat. Hindi mo kailangan ng validation mula sa mundo. Totoo ang nararamdaman mo. Kahit walang ibang nakakakita nito. Mahalaga ang mga pinagdaraanan mo. Kahit walang ibang nakakapansin. At ang kwento mo ay mahalaga kahit walang ibang nakakarinig. Itigil mo ang paghabol ng pag-unawa mula sa mga taong hindi talaga kailanman fully makakaintindi sa'yo. Sa halip, simulan mong buuin ang mas malalim na koneksyon sa sarili mo. Pagkatiwalaan ang iyong nararamdaman. Igalang ang iyong emosyon. At higit sa lahat, huwag mong patahimikin ang sarili mo dahil lang hindi ka naiintindihan ng iba. Dahil darating ang araw. Makikilala mo ang mga taong hindi lang nakikinig sa'yo, kundi nararamdaman ka rin nila. Pero hanggang sa panahong iyon, ikaw muna ang maging taong iyon para sa sarili mo. Unawain mo ang sarili mo. Suportahan mo ang sarili mo. Paniwalaan mo ang sarili mo. Dahil sa huli, ang taong pinakakailangan mong makaintindi sa'yo ay ikaw mismo.